Mangyaring libro. Noong 1988, kung saan ang buwanang sahod ng lahat ay ilang piso lamang. Ngunit ako ay nagdulot ng gulo. Sa trabaho na nakuha ng aking ina sa pamamagitan ng koneksyon, akala ng mga tao sa nayon ako'y nababaliw. Ngunit hindi nila alam na ang nasa isip ko ay ang pundasyon ng kabuhayan ng buong bansa sa susunod na 30 taon. Nangubos ako ng lahat ng ipon, 37 itlog at 2 kilo ng mantika, para makuha ang trabahong ito sa pabrika ng bentilador. Sinasabi mong ayaw mo kaya ayaw mo. Tingnan mo, mukhang maganda ang trabahong ito. Ngunit sa isang taon, talagang kumikita lang ako ng higit sa 300. Sabi ng mabilis magsalita kong asawa, sa pabrika, higit sa 6 na po ang sahod kada buwan. Tag-init ang panahon ng bentilador. Sino ang bibili ng bentilador sa gitna ng malamig na taglamig? Karaniwan na ang pagtigil ng trabaho at pagbaba ng sahod sa off-season. Ang magandang trabaho ay nawala na. Ano na ang aasahan mo sa buhay? Huwag ka nang mag-alala sa trabaho ng nanay. May mga plano ako. Kung may plano ka, sabihin mo. Huwag kang mag-isip ng mag-isa. Gusto kong magtanim ng mga gulay sa winter greenhouse. Sa gitna ng malamig na taglamig, ang mga punla ay nagyelo at matigas pero patuloy pa ring lumalaki. Ang panahon ay umuunlad. Ang teknolohiya ay umuusad. Karaniwan, ang greenhouse ay sumasakop ng 1 hektarya. Gawa sa kawayan bilang balangkas. Natatakpan ng isang patong ng plastik. Sa itaas at sa timog. Gamitin ang transparent na plastic film at damo para takpan. Sa taglamig, nangolekta ng ilang pipino. Sariwa at malambot. Crispy. Sige, hulaan nyo magkano ang 1 kilo. 30 sentimo. Nanay, hulaan mo ng mas matapang. 1 kilo, 100. 10 piso ang pipino. Ano, 10 piso ang 1 kilo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang 1 kilo ng karne ay higit sa 2 piso lang. Sa tag-init, ang pipino ay 8 sentimos lang ang 1 kilo. Sobrang layo nito, higit sa 100 beses. Sabi ng mga magulang, ang mga bagay na bihira ay mahalaga. Sa sinaunang panahon, ito ay tinatawag na handog. Para sa emperador. Gusto kong magtayo ng greenhouse para sa mga gulay sa taglamig. Ano sa tingin nyo? Ikaw, pangalawa, gusto mong magtagumpay. Susuportahan ka ng nanay. Ngunit sa ngayon, ang natitira sa atin ay ilang daang piso na lamang. Hindi naman kailangang magmadali sa bagay na ito. Balang araw, pag-iisipan ko ito ng mabuti. Tama, ang mga magagandang bagay ay nangangailangan ng panahon. Uy, sabi ni pangalawa kanina tungkol sa greenhouse. Ano sa tingin mo? Uy, tatakpan ng 1 hektarya ng lupa. Gaano karaming plastic film ang kakailanganin doon? Sa tingin ko, sapat na ito para matakpan. 2 kwarto na. Saan mo nakuha yung pera niyan? Yung nanay, di ba, kailangan maglabas ng 4 hanggang 5,000. Ang dami namang nagastos dito. Ang pinakamalaking hadlang sa ngayon. Isang salita lang, mahirap. Teknolohiya ng winter warm vegetable greenhouse. Ngayon, wala pang masyadong progreso. Kung mahawakan mo lang ang pagkakataong ito, para kang nakatayo sa tuktok ng hangin. Pero ang tanging problema ay ang pangunang puhunan. Wala akong pera. Sikip din ang pamilya ko. Naalala ko na. Noong 80s, para pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. May libreng pautang taon-taon. Sa pagdating ng takdang panahon, ibabalik lamang ang prinsipal. Ang mga tao noon ay may makalumang pag-isip. Hindi sila mangutang dahil natatakot silang hindi makabayad. Ngunit kung may tapang ka, ito ang unang yaman sa buhay. Una, ang Langfang ay katabi ng Beijing. Direktang ibinebenta ang mga gulay sa Beijing. Walang problema sa mga mamimili. Pangalawang kabisera, 10 milyong populasyon. Malaki ang pangangailangan ng gulay sa taglamig. Malawak ang hinaharap ng industriyang ito. Pangatlo at pinakamahalaga. Kamakailan lang ay inihayag ng Ministry ng Agrikultura ang basket ng gulay na plano. Nagtatanim ako ng mga gulay sa mga greenhouse. Ito ay bilang pagtugon sa panawagan ng bansa. Upang masolusyonan ang problema ng mga tao sa pagkain ng gulay sa taglamig. Kailangan talaga maaprubahan itong loan na ito. Basta makakuha tayo ng mas malaking halaga. Makagawa pa tayo ng ilang silungan. Mas lalaki pa ang kita. Ako ang unang tao sa 10 milya na kumain ng alimango kinabukasan ng umaga. Nandito ba si Chin sa bahay? Dumating si ZJ. Pumasok ka, may trabaho ba ngayon? Wala, ZJ, may kailangan ka ba? Gusto kong sumabay sa sasakyan mo papuntang bayan para may gawin. Sabi ni ZJ. Walang anuman dito. Hindi tayo dapat humingi ng bayad mula sa sariling kapatid. ZJ, anong kailangan mong gawin sa bayan? Gusto kong magtayo ng negosyo sa nayon. Wala akong pera. Pumunta ka sa bayan at magtanong tungkol sa walang interes na pautang. Talaga namang matapang ka. Kaunti lang sa ating nayon ang may lakas ng loob na umutang nito. Kamakailan lang, may isang nagdadala ng salamin na tagapagpautang na sumakay sa sasakyan. Nakipag-usap siya sa akin sa buong biyahe.
Sabi niya, hindi nila natatapos ang kanilang layunin sa pagpapautang. Ang direktor araw-araw sumisigaw ng malakas. Para pilitin silang maglakad sa baryo at magpakalat ng impormasyon. Gizzy, ikaw. Zuzi, ikaw. Marami kayong nakikisalamuha. Magtanong ka tungkol sa isang bagay. Alam mo ba kung saan mabibili ang transparent na plastic film? Meron sa aming lalawigan na pabrika ng plastic. Noong kalagitnaan ng Mayo, tinulungan ko si Wang Suang na maghatid ng isang sasakyan. Hindi mura ang presyo. Parang 5 yuan kada metro kwadrado. Sobra pa sa 2 gin ng karne sa likod. Kuya Zu, anong balak mong gawin na negosyo? Sa taglamig, magtatanim ako ng pipino at kamatis. Pwede ba iyang gawin? Noong nakaraang taon, nagtrabaho ako sa labas. Natuto akong magtanim ng gulay sa greenhouse. Sa teknikal na aspeto, walang problema. Ang kulang na lang ay pera. Kuya Zu, napag-isipan mo na ba? Ang gobyerno ay nagbibigay ng walang interes na pautang. Para tulungan ang mga kabataan na magsimula ng negosyo. Gusto kong samantalahin ang kabataan ko at subukan. Kahit man magtagumpay o mabigo. Hindi ka na magsisisi sa hinaharap. May ambisyon ka talaga. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang. Gagawin ko. Ang mga patakaran para sa kapakanan ng tao ay naging halimaw. Kamakailan lang, may isang batang lalaki na nag-asikaso ng kanyang mga papeles. Ngayon umaga, talagang hinila siya ng kanyang ama na ayaw siyang pakawalan. Kunin mo na ang mga dokumento, nanay. Anong klaseng bagay ito? Sinabi na sa'yo ng direktor ng 800 beses. Kumatok ka, direktor. May 2 tao sa lobby na humihingi ng pautang. Gaano na sila katanda, mga 20 anyos? Sino sa mga kasama ang humihingi ng pautang? Ako po ang humihingi ng pautang. Anong pangalan mo? Ang apelyido ko ay Son, ako ang direktor ng credit cooperative. Sabihin mo lang sa akin kung tungkol sa utang. Ah, si Director Son pala. Pasensya na, pasensya na. Director Son, nakita ko sa pahayagan na naglunsad ang kagawaran ng agrikultura ng proyekto para sa mga gulay. Nais ko lang sumunod sa panawagan ng bansa. Sa ngayon nagtatanim ng mga gulay sa winter greenhouse. Ito ang aking aplikasyon para sa utang. Pumunta ka sa opisina ko at sabihin mo. Narinig ko na tungkol sa greenhouse na ito na isinulat mo. Tunay na palagi ng isinusulong ng kagawaran ng agrikultura. Ang proyekto ay tugma rin sa aming patakaran sa pautang sa kooperatiba. Ngunit, mukhang hindi pa ganap na mature ang teknolohiya sa pagtatanim nito, di ba? Sa ngayon, wala namang narinig na may lugar na malawakang nagpo-promote, di ba? Huwag kang mag-alala sa teknolohiya ng pagtatanim, Direktor Son. 3 henerasyon na kaming mga magsasaka. Noong panahon ng lolo ko, nagtatanim na sila ng gulay. Noong nakaraang taon, nag-aral ako sa Hilagang Silangan kung paano magtanim ng gulay sa greenhouse. Mas mababa ang temperatura doon. Pero kaya pa ring mapanatili ang init sa 20 degrees pataas. Sa gitna ng malamig na taglamig, makakapag-ani pa rin ng sariwang pipino. Ang mga gulay sa taglamig ay laging 3 klase lang. Kung magtagumpay siya dito, tiyak na hindi siya magkakaroon ng problema sa pagbebenta. Basta't kumita siya, tiyak na susunod ang mga taga-baryo at mangungutang. Sa oras na yon, ang sakit ng ulo kong utang ay hindi lang masusolusyunan kundi makikinabang pa sa proyekto ng mga gulay. Baka pwede pa nating ilipat ng kaunti sa taas. Kababayan, magkano ang gusto mong utangin? 1,0,0,000, kababayan. First time mo bang umutang, kababayan? Kahit na gusto kong tulungan kang mag-apply, hindi pa rin ito maaprobahan. Kahit na gusto kong tumulong, hindi pa rin nila papayagan. Gaano kalaki ang maximum na maaring kunin ko? Sa pangkalahatan, ang personal na pautang ay nag-iba-iba depende sa proyekto. Maaaring umabot mula sa 100 hanggang ilang libong yuan. Bihira ang umabot sa 1,000,000 yuan. Ang pagbuo ng isang greenhouse. Napakamahal, Direktor Son. Ang pangunahing hamon ng mga gulay sa greenhouse ay ang pagpapanatili ng init sa taglamig. Hindi lamang kinakailangan ang pagbili ng mga pasilidad para sa init. Kailangan pang maghukay ng pundasyon para sa insulated earth wall. Malaki ang dami ng trabaho. Marami rin ang materyales. Sa simula pa lang, kailangan ng 5,000 hanggang 6,000. Mayroon pang gasto sa pagpapabunga at sahod ng mga manggagawa at iba pa. Naiintindihan ko na. Tingnan mo, okay ba ito? Mag-apply muna tayo ng 6,000 pesos na limit. Una, itayo mo ang greenhouse para sa mga gulay. Pagdating ng panahon, dadalahin ko ang mga leader ng bayan sa inyong nayon para sa aktwal na pagsusuri. Basta talagang maisagawa ito. Agad akong magdadagdag ng halaga ng pautang para sa iyo. Ang 10,000 ay talagang sobra sa aking iniulat. 6,000 ay sapat na para makabuo ng isang greenhouse. Kung talagang makakapagdagdag ng pautang sa hinaharap, pwede namang magpatayo ng pangalawa. Kagawad Lize, kung titignan ko mula sa aking posisyon, gusto ko rin sanang makahiram ka pa. Pero may patakaran ang aming kooperatiba. Hindi talaga pwedeng agad-agad magbigay ng malaking halaga. Sundin na lang po ang sinabi ni Direkson. Unang mag-apply tayo ng 6,000 pesos na limitasyon sa utang. Tama na yan.
Mahirap ang simula ng lahat. Isa-isahin lang. Sige, magsimula tayo sa pag-fill out ng application form. Nadala mo ba ang A at household register? Nadala ko lahat ng kailangan para sa proseso. Ginoong Son, gaano katagal bago maaprubahan ang loan? Hindi na ito magtatagal. Kailan ako pupunta para kumuha ng pera? Bakit, gusto mo bang umalis? Kunin ang pera pagkatapos ng lahat ngayong araw. CJ. Hehe, Kuya Z. Hindi ba tayo maluloko sa bagay na ito? Maliban sa loan application na yon, wala tayong nawala. Ano pa ang dapat pag-isipan? Siguradong hindi dahil sa mga lumang damit kong ito. Bayan. Bayan amoy bayan. Inumin. Noong 1988, kahit maraming bagay ang hindi na kailangan ng tiket, hindi pa rin makabili ng asukal. Kailangan lang magtiis sa kalahating kilo ng brown sugar. Dalhin mo yung karne sa poste, kakainin mo ngayong gabi. Hindi na kailangan ng maraming tao sa bahay mo. Dalhin mo na lang at kainin. Huwag na mag-aksaya, malapit ng mga anak si Dahuang. Tandaan mong bigyan siya ng meat broth. Mama, halika tingnan ang karne. May karne tayo. Huwag kang maingay, ano ba? Hindi panahon, hindi pista. Saan nang galing ang karne dito sa bahay? Saan nang galing ang karne na ito? Lauli. Dumating na siya. Siguro mga 2-3 gin ito. Yung karne na ito, ikaw ang nagdala. Ako ang bumili. Kumain tayo ng nilagang karne mamaya. Ikaw ang bumili ng alak na ito, bunso. Binili ko para sayo. Ayos lang, lumalaki na ang anak. Alam na ang paggalang sa ama. Ito ay talagang magandang alak. Magandang ano, bunso? Sino bang nag-utos sa'yo na bumili ng mga bagay na ito? Hindi man lang nakipag-usap sa pamilya. Hindi na namin alam ang gagawin. Hindi ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa bayan para mag-asikaso. Alam na alam nilang sayangin ang pera. Kuya, makakain tayo ng karne mamaya gabi. Hindi lang makakain ng karne. Kuya, bumili pa ako ng magagandang bagay para sa'yo. Anong magagandang bagay? Ay, asukal na pula. Kuya, pwede ba akong kumain nito? Kumain ka, para sa'yo yan. Sobrang tamis. Ayaw ko lang na makakain ng masarap ang pamilya ko. Hindi naman kasi kami mayaman. Nanay, kumain ka ng candy. Ayaw ni nanay ng matamis. Kumain ka na lang. Maya-maya, mag-steam ako ng asukal na buwan para sa'yo. Salamat, nanay. Paborito ko ang asukal na buwan, he. Ikaw, sabihin mo ang totoo. Ano bang ginawa mo ngayon? Ikaw, parang ang taas ng ere mo na. Magluto ka na, gutom na ako. Talagang matigas ang ulam ngayon. Huwag munang buksan ang alak. Ipon mo na para sa Agosto 15 na pagtanggap ng bisita. Kumain ka ng dahan-dahan, huwag masyadong mainit. Lanan. Ikaw rin, kumain ka. Kahit na hindi naman siya masyadong magaling na ama, alam niya kung paano magmalasakit. Kailangan lang na mapalakas ang yaman ng pamilya. Saka lang sila magiging handang kumain ng mas marami. May pondo na para sa greenhouse. Ngayon ang pinakamahirap ay, paano tatanggapin ng mga magulang ang bagong bagay na ito? Kailangan ba ng tiket para bumili ng alak sa co-op? Wala na, pinawalang bisa na ng gobyerno. Tatay, kapag dumating ang Pasko, bibili ako sa'yo ng 2 bote ng mautae para matikman mo. Ikaw, puro pangarap lang. Alam mo ba kung magkano ang 1 bote ng mautae? Hindi yan para sa atin. Kung makainom man ako ng fenju, masaya na ako. Basta't maitatayo ko ang greenhouse para sa mga gulay sa taglamig. Kahit isang greenhouse, siguradong kikita ng ilang libong piso. Sa oras na yon, anong alak ang hindi ko kayang bilhin? Magandang bagay na may sigla ang mga kabataan. Ngunit kailangan itong gawin ng dahan-dahan. Hindi laging dapat isipin ang malalaki. Hindi maliit ang gasto sa pagtatayo ng greenhouse. Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Tatay, kung maayos na ang problema sa pera, susuportahan mo ba ako sa pagtatayo ng vegetable greenhouse? Hintayin mo na lang na maayos ni nanay bago tayo mag-usap. Makinig ka sa nanay ko. Huwag mong asahan na makakainom ka ng fenju. Anak, anong sinasabi mo? Tatay, gusto ko lang kumita ng mas maraming pera para mapag-aruga ko kayo ng maayos. Sabihin mo nga, paano natin malulutas ang problema sa pera? Hintayin mo na matapos ang nanay ko, sabay nating pag-usapan. Lene. Anong ginawa mo sa bayan ngayong araw? Saan ka nakakuha ng ganong kalaking pera para bumili?
Pumunta ako sa bayan para magtanong tungkol sa pagtatanim ng gulay sa malaking greenhouse. Nais kong kausapin kayo ni Papa tungkol dito. Makinig kayo sa opinyon nyo. Malaki ang gasto sa pagtatayo ng greenhouse para sa gulay ni Kuya. Hindi ito basta-basta laro. Nanay, talagang gusto kong magsimula ng isang negosyo. Sige, sabihin mo kung ano ang mga plano mo. Alam mo ba kung magkano ang gasto sa pagtatayo ng greenhouse? Gumagawa ng negosyo. Hindi ito basta-basta lang na kaya ng salita. Nalaman ko na. Kailangan ng 5,000 yuan para makapagpatayo ng isang vegetable greenhouse. Ano, kailangan ng 5,000? Hi! Nanay, pumayag ka na. Pumayag pero walang pera sa bahay. Kung gusto mong magtayo ng greenhouse, kailangan mong kumita ng pera. Hintayin mong makasave ka ng sapat na pera. Kapag nakasave ka na, pwede mong itayo kung paano mo gusto. Tatay, anong naiisip mo? Makinig ka sa nanay mo. Kanya-kanyang nanay. Bakit ang dami ng pera? Pare, saan ka kumuha ng ganitong karaming pera? Pumunta ako sa bayan para sa ilang bagay. Nadadaan ako sa credit cooperative. Tinanong ko lang tungkol sa zero interest loan. Nang marinig ng direktor ng credit cooperative na gusto kong magtayo ng greenhouse. Sobrang sinuportahan niya ako. Ikaw namang tatay, hindi ka man lang nag-aalala. Nanghiram siya ng napakaraming pautang. Ano ang gagawin kung hindi niya ito mabayaran sa takdang panahon? Bakit ako na naman ang napag-uusapan? Sinabi ko na pero walang nakikinig sa akin. Nanay, tatay, may dahilan ang inyong mga alalahanin. Seryosong inisip ko rin ang isyong ito. Hindi pa ako kasal ngayon. Walang bahay at walang pera. 1 hektarya lang ang nasa pangalan. Kahit na malugi, ang pinakamalalang mangyayari ay ipapasa ang greenhouse sa kooperatiba. Ano pa ang magagawa? Ikaw, pangalawa, ang tungkol sa iyong kasal. Palaging nasa isip ng nanay. Siguradong itatayo ang bahay para sa kasal. Akala ko maghihintay muna ako hanggang magpakasal ka bago maghiwa-hiwalay tayo. Di ko akalain na hindi kayo magkakasundo ng asawa mo. Pagpasok pa lang, sinimulan na niyang hikayatin ang kuya mo na maghiwa-hiwalay. Sabi ko na noon. Ngayon ang pangalawa. Hindi pa kasal, kailangan pa nating ayusin ang kasal niya. Kung maghihiwalay kayo, kailangan niyo nang bayaran ang utang sa kasal at taggutom. Hindi man lang nakapagsalita ng maayos ang asawa ko, pumayag na agad. Wala kaming utang ngayon. Ang focus lang namin ay mag-ipon para sa bahay at kasal. Inay, hindi ko sinasabi yon. Ano man ang ibig mong sabihin. Kailangan kong linawin ang lahat. Ganito talaga ang usapan. Alam ko na ang mga magulang ko ay para sa akin. Ngunit sa buhay ng tao, may ilang mahalagang pagkakataon. Kapag na-miss mo ito, ganun na lang ang buhay mo. Mawawalan ka at ang pinakamataas na pagsisisi ay 3 taon. Kung hindi ka kikilos, pagsisisihan mo ito ng 30 taon. Ikaw, bata, ang dami mong sinasabi. Basta, hindi ako sang-ayon. Nanay, hindi na ako bata. Sa pagkakataong ito, gusto kong ako ang magdesisyon. Ayos, nagkaedad ka na. Matibay na ang mga pakpak mo. Hindi mo na pinapansin ang sinasabi ng nanay. Huwag kang magalit. Magsalita ka ng maayos. Baka mag-away tayo at mawala si Bunso, ano ang gagawin natin? Hawak niya ngayon ang ilang libong piso. Mabuti na lang at nandito siya sa tabi natin. Talagang dadalhin mo ang pera sa bayan. Wala pang ilang taon, mauubos na ito. Kapatid, pag-usapan natin ng maayos. Hindi ba't may dala kang 6,000 piso? Nasaan ang natitirang pera? Inilagay ko ang natitirang pera sa bangko. Kukunin ko na lang kapag kailangan na, di ba? Kapatid, ilabas mo na ang pera. Inaasikaso ito ng nanay. Ang perang ito ng nanay ay para sa pagtatayo ng greenhouse. Kailangan na record ang bawat gastos. Ito ay isang maselang trabaho. Hindi mo kaya ito. Sino ang minamaliit mo? Kaya ko ring mag-record ng mga gastos. Ilagay mo sa isip mo ang mga bagay na ito. Siguradong hindi kukunin ng nanay mo ang pera mo. Kapag ikinasal ka na, ibigay mo na ang perang ito sa iyong asawa para ingatan. Nais kong magtagumpay sa karera. Hindi ito laruan. Kapag lumago na ang negosyo, maghahanap ang kumpanya ng espesyal na accountant. Hindi kayang pamahalaan ng asawa ang mga ganitong bagay. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ako na bahala mag-ipon. Babalik na ako sa kwarto para magpahinga. Kailangan ko pang magising ng maaga bukas para magtrabaho. Nagkakagulo na. Parang gusto nitong makipag-away sa atin. Oldly, ganito ka ba talaga? Tingnan mo, mukhang seryoso ang batang ito. May pera na naman sa bulsa. Ano bang magagawa ko? Sasaktan ko siya. Tumakas na sa bayan. Mas mabuti pang ilagay. Sa ilalim ng aking mga mata ang anak. Magandang ideya talaga. Hindi lahat ng tatay ay mas mahusay kaysa sa akin. Lahat ay umaasa na ang mga anak ay mabuhay tulad nila. Sa buwan ng Nobyembre, karamihan sa mga gulay sa Hilaga ay tumigil na sa pag-aani. Sa panahong ito, ang mga gulay mula sa mga greenhouse ay nasa merkado na. Tiyak na mabebenta ito sa mataas na presyo.
Sa unang greenhouse, unang itatanim ang pipino. Ang siklo ng paglago ng pipino ay 50 hanggang 70 araw. Nais na mailabas ito sa Nobyembre. Kailangan nang simulan ang pagtatanim ng mga punla. Pagkalipas ng 20 araw. Kapag ang mga punla ay may 3 o 5 dahon, maaari na itong ilipat. Dapat nang ilagay sa agenda ang pagtatayo ng greenhouse. Kung hindi, mawawala ang pagkakataon sa paglipat. Sa mga susunod na araw, magiging abala tayo. Ilagay ito sa araw ng 1 o 2 araw. Makatutulong ito sa pagpatay ng bakterya at pagpapataas ng bisa ng buto. Ito ang unang hakbang sa pagpapalago ng punla. Kailangan itong baliktarin ng regular. Huwag din hayaang masyadong mataas ang temperatura. Samantalang natutuyo ito, kailangan nang ilabas ang tray ng punla. Ito ay ang tray ng punla na may magkakadikit na plastic na shell. Walang ganito sa panahon ngayon. Kailangan nating mag-isip ng alternatibong paraan. Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng mga lalagyan para sa mga punla. Kapag lumaki na ang mga punla, maaari na silang ilipat sa greenhouse. Kapag kumita na si ikalawang kuya sa pagtatanim, bibili siya sa iyo ng malaking kuneho para kumain. Yung nakabalot sa rice paper at nilalantakan ng matamis. Tama, gusto mong kumain, di ba, siyaw na? Gusto kong kumain. Kuya, tutulungan kita. Sige, arroll mo yung dyaryo sa isang tubo. Ako na ang maglalagay ng sauce. Kuya, yung seedling na ito ay tungkol sa agricultural research sa high school, di ba? Una, ihalo ang lupa. Pagkatapos, ilagay ang mga buto. Madaling kontrolin ang temperatura at halumigmig at sikat ng araw. Ang mga punla ay lalago ng mabilis at malakas. Talagang kalokohan. Sino sa mga bahay sa nayon ang hindi basta-basta nagtatapon ng mga buto sa lupa? Nagmamalabis sa mga ganitong bagay. Sayang ang isang mangkok ng magandang puting harina. Nay, ang tawag dyan ay malawakang pagtatanim ng gulay. Sapat na para sa mga puwang ng ngipin. Hindi maaasahan para ibenta. Ito ay para sa pundasyon. Malakas ang mga punla, mataas ang ani. Maaaring doblehin ang kita. Medyo interesante. Lene, lahat sila ay na-in-love na. Ikalawang hakbang sa pagtatanim, pagsok ng buto. Una, ibabad sa 55 degrees Celsius na tubig ng 15 minuto. Hayaan itong bumalik sa karaniwang temperatura. Pagkatapos, ibabad ng 5 oras. Ang suporta ng pamilya ay talagang pinakamalaking motibasyon. Alam kong natutulog ka ng late. Hindi kita ginising para sa almusal. May kalahating pandesal na natira sa mesa. Nasa school na ang nanay ko ngayon, unang araw ng pasukan. Siya ang naghatid kay bunso sa paaralan. Anong silbi ng basang panyo ni ate? Sa amin, direktang hukayin at ilibing ang mga gulay. Walang ganitong paikot-ikot. Ang basa ay nakakapagpasibol. Kapag lumitaw na ang mga binhi, maghintay lang tayo. Magtatanim tayo muli. Hindi lahat ng buto na itinanim ay tutubo. Pinapagana mo itong tumubo bago itanim. Mas maraming buhay na punla. Tama ba ang isip mo? Ang mga buto ng gulay na nakabalot sa basang tela ay tutubo bukas. Magpupursige tayo ngayon. Ihanda natin ang lupa para sa mga punla. Ikaw, bata. Nasasanay ka na sa pag-utos sa iyong tatay. Hindi ko kayang gawin yan, tatay. Malayo pa ako sa iyong karanasan. Kailangan kong laging magtanong. Huwag mo akong bigyan ng mataas na papuri. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Sige, yun na ang pulang dyaryo. Pupunta ako sa lupa. Kumain ka muna. Huwag magtrabaho na walang laman ang tiyan. Tay, naglibot ako sa lupa natin. Nakatiklop na ang mga dahon ng bigas. Sobrang tagtuyot. Ano bang minamadali, ulan din ito? Sa ilang araw, tiyak na ulan. Ano ba to? Gumagawa ng seedling tray. Hindi mo naman maintindihan kahit sabihin ko. Kahit na ang lakas ng katawan ng kuya. Ang nasa isip niya ay ang itsura niya noong matanda na nakatago at umiinom ng alak. Ang malambot na tainga niyang ugali ay nagdulot sa kanya ng hirap sa buong buhay niya. Bakit, may dumi ba sa mukha ko? Wala akong nakalimutan. Pumasok si kuya sa kwarto kasama ko. May sasabihin siya sa'yo. Sabihin mo na lang. Walang ibang tao na pumasok para magsabi. Bakit parang may sikreto? Naiinis ka na naman ba kay nanay? Anong sinabi ni nanay sa'yo? Sabi ng nanay, pumunta ka sa credit union para kumuha ng walang interes na pautang. Kailangan mo ring gumastos ng ilang libong piso para magtayo ng malaking greenhouse. Totoo ba yan? Nga. Hindi mo ba naisip? Kung malugi ka sa pagtatayo ng greenhouse, paano mo mababayaran ang pautang? Paano na ang mga susunod na araw? Gusto ko sanang magsikap habang bata pa. Anong pagsisikap, parang nagwawala ka lang? Hindi ba't sinabi na ng nanay? Kailangan kang mag-ipon para makapag-asawa. Hindi ba mas mabuti ang tahimik at maayos na buhay tulad ko? Tahimik, wala namang kwenta.
Parang nabubuhay kang parang apo. Sinasabi mo iyan sa nakaraang buhay mo. Kuya, narinig ko kay nanay na marami kang utang. Ano, gusto mo bang tulungan akong bayaran to? Kailangan ko pang magtayo ng greenhouse. Pero makakapagbigay ako sa iyo ng ideya. Sa isang taon, hindi bababa sa 4,500 piso ang kita. Ano, 500? Anong ideya ang kaya kong gawin? Sigurado akong kaya mo. At hindi ka naman mababalam sa pagtatanim. Isa lang itong sideline. At ano itong magandang balita, sabihin mo nga. Ano ba talaga ang ideya? Hindi madaling ipaliwanag ito sa isang pangungusap. Pupunta ako sa bahay mo mamaya. Dahan-dahan tayong mag-usap. Naiinis na ako sa taong ito. Ano pa ang hinihintay mo sa gabi? Sabihin mo na ngayon. May mga kailangan pa akong gawin. Umalis ka na muna. Tamad ka talaga. Anong trabaho ang pinapabagal mo? Kahit isang araw, tutulungan kita. Kapatid, kumuha ka ng 4 na truck ng lupa at 1 truck ng tuyong dumi ng baka. Kailangan ko ng dumi ng manok mamaya. Ayoko niyan. May pera ako para bumili ng dumi ng baka. Hawakan mo ito at tulungan mo akong magtrabaho. Hindi naman pwedeng ikaw ang maglabas ng pera. Tapos na rin si Ikal sa trabaho. Magsalita ka na, paano ba kumikita? Pwede kong sabihin sa'yo. Pero kailangan mong pumayag muna sa akin. Huwag mong sasabihin sa nanay. Sige, pumapayag ako. Noong pumunta ako sa rural na bangko para mag-loan. Sabi nila ngayon ang interest rate sa 5 taong deposito ay 9.36%. Sabi nila tataas pa daw ito sa Setyembre. Kung meron kang 5,000 piso, mag-deposit sa bangko para sa 5 taon na deposito. Ang interest nito ay 500 piso. Sa 5 taon, magiging 2,500. Hindi mo kailangang mag-effort. At hindi ka rin mapapahamak sa panganib. Anong tingin mo sa ideyang ito para kumita? Parang binobola mo lang ako, ah. Ngayon, utang ko pa ang isang malaking gutom. Saan ka nakakuha ng 5,000 piso? Maaari kang humiram ng walang interes na pautang sa credit union. Sabihin mo na gusto mong magtayo ng poultry farm. Una, kunin ang pera mula sa credit union. Sa taong ito, matuto ka ng teknolohiya sa pag-aalaga ng manok. Magtatayo tayo ng poultry farm. Kung hindi ito magtagumpay, ilagay mo ang pera sa bangko sa ibang lugar. Pagkatapos ng 5 taon, ibabalik ang prinsipal sa kooperatiba. Iwanan ang interes. Kaya pala pwede itong gawin. Sariling nagtatanim sa panahon ng ani. Nagtatrabaho sa ibang pagkakataon. Sa pagtatapos ng taon, pagod na pagod pero hindi pa rin makakuha ng 500 piso. Mag-isip ka, bunso. Narito na ang 500 piso. Bakit ka ngayon lang umuwi, tatay? Naghahanap sa iyo si Daya. Nanghina na ang boses ko sa kakapagsalita bago siya nakatulog. Naglibot ako sa lumang bahay. Bakit parang napabayaan ka, parang pinabayaan na talong? Nasaan na yung pala na kinuha mo kaninang umaga? Ay naku, anong alalahanin ko ito? Naiwan ko sa pader ng lumang bahay. Hindi mo ba pinakinggan si nanay na paalisin si Tio na huwag mangutang? Nagsimula na silang mag-away. Sino ba ang tinitingnan mong nakangisi? Wala naman akong kinurungan. Totoo ba ang sinasabi ni Tio na ang tatay niya? Talagang makakautang siya sa credit cooperative ng walang interes. At pwede niyang ipasok sa ibang bangko para kumita ng interes. Nakuha na ni kapatid ang walang interes na utang. Mag-ipon sa bangko. Ang interes ay malinaw na nakasaad. Walang masyadong nakatago. Hahaha. Kung totoo ang gaya ng sabi ni Tio Segundo, ang interes na 500 piso bawat taon. Sa 5 taon, magiging 2,500. Dagdag pa ang kinikita natin mismo. Sa loob ng 5 taon, mababayaran mo na ang utang sa gutom sa bahay. Magandang balita yan. Bakit parang nakasimangot ka pa rin? Hindi naman na ayaw ko. Kaso hindi ko maintindihan. Kahit magtrabaho ako ng buong taon, hindi pa rin ako kikita ng 500. Ngayon, ayos na. Kapag naglipat-lipat lang sa bangko, makukuha mo na ang perang ito. Ang mundong ito ay sobrang kakaiba na. Sinasabi ko na hindi ko maintindihan. Parang may hindi tama sa loob ko. Bodig na puno ng kahoy. Kung hindi mo maintindihan, ay bahala ka. Kung may paraan para kumita, gamitin mo. Kaya pa tayong lokohin ng tiyuhin. Hintayin ang paglabas ng utang. Bumili tayo ng mga sisiyo para alagaan. Kung talagang makakakita tayo ng kita, maaari tayong magtayo ng isang poultry farm. Hindi naman ito pagsasamantala sa gobyerno. Mangutang ng ganitong kalaking halaga. Baka mas mabuti kung pag-usapan natin ito kay nanay. Tigil na ang paghahati ng ari-arian. Doon ay magiging sa bahay. Kahit tagutom tayo, tayo pa rin. Maaaring ang nanay mo ang mag-aalaga sa'yo.
Pero hindi niya hahayaang magutom ka pa rin. Mag-isip ka na lang. Batuta. Hindi ka umuwi buong araw. Saan ka pumunta? May karapatan ka bang tanungin? Ano na namang kalokohan ang ginawa ng bunso? Nandito ako, nag-aalala. Anong kalokohan naman ang magagawa? Dumating na ba ang kuya? Dumating. Nag-usap silang dalawa sa loob ng bahay ng pusa ng matagal. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan. At ano ang nangyari pagkatapos. Tinutulungan ng kuya ang bunso sa paghuhukay ng lupa. Habang nagtatrabaho, tinutulungan ng kuya si bunso. Siyempre, lahat ng lupa sa bakuran ay kinuha ni kuya mula sa labas. Kung usapang pagtatrabaho sa bukid, mas masigasig si kuya, sumasama ako. Ikaw na lang ang bahala. Pakainin si bunso ng 2 mangkok ng lason na sabaw. Mas masipag pa kaysa sa ibang tao. 2 walang isip. Sabi na ng matatanda. Kapatid ng tigre. Sama-samang lumaban ang ama at anak. Hindi ito para sa ibang tao. Kung ganyan ang sinasabi mo, parang ako na ang madrasta. Mas bata si ikalawa. May mga bagay na hindi niya naintindihan. Pero alam mo bilang ama kung gaano kalaki ang panganib. Kung hindi makabayad ng utang sa takdang panahon, lahat ng pamilya ay maapektuhan. Alam ko, pinayuhan ko na rin naman. Pero hindi makinig si ikalawa, anong magagawa ko? Hindi siya nakikinig sa akin. Kapag umiiyak kayo, naiintindihan ko ng mabuti ang iniisip ni nanay. At naiintindihan ko rin. Sa simula ng negosyo, ang pinakamalaking suporta ay madalas nagmumula sa pamilya. Gayun din, ang pinakamalaking hadlang ay nagmumula rin sa pamilya. Hindi ito magkasalungat. Sa simula, hindi pa gaanong kasali ang kompetisyon sa industriya. Kahit na nalulugi o kumikita, ang pinakamalaking naapektuhan ay ang pamilya. Sa totoo lang, walang mali sa bawat isa. Iba't iba lang ang pananaw. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi mahalaga ang pagtatalo. Sa kabaligtaran, ang resulta ng pagtatalo ay malamang na makakaapekto sa tagumpay o kabiguan ng negosyo. Maraming mga negosyo ng pamilya, dahil sa mga hidwaan sa pananaw o interes, nawawasak. Upang maiwasan ang ganitong abala, kailangan kong makuha ang kapangyarihan sa pamilya sa simula ng negosyo. Sa maliliit na bagay, siya ang namamahala. Sa malalaking bagay, ako ang may huling salita. Tanging kapag nagkakaisa ang loob at labas, maaasenso ang buhay sa bahay. Tumubo na. Dati, direkta lang naming inilalagay ang mga buto sa lupa. Ito namang paraan ng paunang pagtubo ay unang beses kong nakita. Pwede na itong itanim, di ba? Tay, kailangan mo akong tulungan ngayon. Sa loob ng greenhouse, kailangan naming magtanim ng mga 1,200 na cucumber seedlings. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Sabihin mo kung anong dapat gawin. Parang pagtatanim lang natin. Mas detalyado lang. Anong kababalaghan ang ginagawa mo sa gitna ng gabi? Nakaayos na ang sala. Maaari pang magdala ng 2 balde sa kanlurang kwarto. Tatay, may natira bang tunel sa ilalim ng bahay natin? Noong mga nakaraang taon, lahat ng bahay sa baryo ay may tunel. Noong mga nakaraang taon, naayos na ito. Bakit naisipan mong tanungin ito? Talagang naayos na. Ngunit hindi ito na-compacted. Kapag umulan, tiyak na babagsak ito. Sa nakaraang buhay, ang tatay ko ay naipit ng bahay na ito. Ngayon kahit gusto nating ayusin, kailangan itong muling hukayin at punan. Baka tuluyan na nitong gumuho ang bahay. Hindi papayag ang mga magulang ko na gawin ko to. Tay, sobrang luma na ng bahay natin. Kapag umuulan, nalalaglag ang pader. May mga natirang tunel sa ilalim ng bahay. Talagang natatakot akong gumuho ang bahay sa malakas na ulan. Peking usapan, anong sinasabi mo? Tay,
Kung ayaw mong makatulog, pumunta ka sa West House. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagtatayo ng greenhouse. Nakapagtanim na ng mga pumla ng pipino. Mas mabuting ilagay na ito sa greenhouse ng maaga. Nakapagtanim na ng mga pumla ng pipino. Mga 20 araw mula ngayon, kailangan na itong ilipat. Naghahanda na akong simulan ang pagtatayo ng greenhouse. Anong balak mong gawin? Bukas, bibili ako ng materyales para sa pagtatayo ng greenhouse. Kung makakauwi ako ng maaga mamayang hapon. Sama tayo sa bukirin para tingnan. Tiyakin ang lokasyon ng pagtatayo ng greenhouse. Katatapos lang itanim noong Setyembre. Hindi pa hinog ang mais sa bukirin. Kung ngayon pa lang tayo magsisimula. Ano ang mangyayari sa mga pananim sa bukirin? Maagang anihin. Ngayon kapag kinain ang mais, tiyak na bababa ang ani. Gaano man kalaki ang kawalan, sasagutin ko. Magkakaroon tayo ng usapan ng nanay mo. Huling-huli na, matulog na tayo. Hindi rin ako umaasa na masaya siyang pumayag. Nag-atubili, walang paninindigan. Basta't hindi siya tahasang tututol. Walang problema. Bibili muna ako ng mga materyales. Kapag nagastos na ang pera, wala nang atrasan. Kailangan niyang sumunod sa akin. Pumasok ka, kuya, umupo ka. Kumain ka na ba ng almusal? Umupo ka at kumain tayo. May balita ka na ba tungkol sa plastic film na tinanong ko dati? May isang pabrika ng estado sa Banyonye. Mayroon ding pabrika sa bayan natin. Narinig ko na dati isa itong pabrika. Ngunit nagkahiwalay sila. Mas maganda yung nasa lungsod. Mahal ang mga produkto doon. Ito namang sa bayan ay maliit. Ngunit mas mura. Gusto kong pumunta sa 2 pabrika ng plastic. May oras ka ba ngayon? Sama ka sa akin, maglalakad tayo. Sakto, malamig pa. Tara na, umalis na tayo. Uy, Ginoong Liu. Abala ka ba? Ikaw pala, bata. Nandito na naman tayo sa pabrika para maghanap buhay. Ginoo Liu, ito ang binilhan ng kuya ko ng plastic na manipis. Pinakilala ko siya sa pabrika namin. Sige, dalhin mo ng maayos. Dadalhin ko kayo pumasok. Lumabas ka, Little Ma. Anong problema, Ginoo? 2 kasama natin ay bibili ng plastic na manipis. Pakisalagaan mo muna. Tungkol sa negosyo, kayo na ang makipag-usap sa kanya. Ako ang magbabantay sa karwahe. Salamat. Ginoo Liu. Kayo pong 2 Ginoo. Ang apelyido ko ay Ma, ako ang sales representative ng aming pabrika ng plastic. Sabihin niyo lang kung anong produkto ang kailangan nyo. Pumupunta kami para bumili ng plastic na pelikula para sa agrikultura. Kailangan nito ay may magandang insulasyon, malinaw, matibay at matagal magamit. Ang kapal ay nasa pagitan ng 0.12 hanggang 0.15 mm. Dadalhin ko kayo sa silid ng mga sample. Doon makikita niyo ang lahat ng produkto na gawa ng aming pabrika. Piliin niyo lang kung ano ang gusto nyo. May 2 klase ng plastic na pelikula ang pabrika namin. Nandoon lang yun nakalagay. Ang presyo ay 4 yuan bawat metro kwadrado. Ang bagay na ito ay para lang sa plastic film sa lupa. Pwede pa ba tayong makagawa ng ibang klase ng plastic film sa aming pabrika? Wala pa kaming ganitong plano sa ngayon. Sige, magpahinga ka muna. Mag-usap tayo muna. Kaya banitzek ang material na ito. Hindi pwede. Yung transparent na pelikula ay hindi makinis. Hindi pantay ang kapal. May mga dumi pa sa loob. Malaki ang magiging epekto nito sa liwanag na dumadaan at lakas ng pelikula. Mukhang magaspang talaga. Ang mababang liwanag ay makakapigil sa photosynthesis ng mga gulay. Makakaapekto sa paglaki. Maaari rin itong magdulot ng mababang temperatura sa greenhouse. Malaki ang magiging epekto sa kakayahan nitong magpanatili ng init. Pahalang na haligi. Kung sakaling maubusan tayo ng ibang materyales, pwede pa tayong makaisip ng solusyon. Ngunit ang greenhouse film ay hindi pwedeng isawalang bahala. Kailangan itong maging malinaw, mainit-init at matibay. Dapat itong masusing suriin. Magmaneho. Nasa unahan si Techu ng City Mall sa Langfang. Yung orasan sa ibabaw. Kahit anong oras, pwedeng pakantahin ang Dongfang Hong. Yung bagong karne ng baboy.
2 yuan kada kilo. Nagbebenta ng ice pops. Yung maliit na munggo, 2 sentimo. Cream, 3 sentimo. Nagbebenta ng mga gulay, sariwang pipino na itinanim sa bahay. 8 sentimos bawat kilo. Pulang-pula na kamatis. Ang matagal nang nawalang amoy ng pagkain ay talagang maganda. Pamilihan ng mga hinabing produkto. Tindahan ng pabrika ng plastik. Kapatid, ang tindahang ito ay pag-aari ng pabrika ng plastik. Ang mga produkto mula sa pabrika ay ibinibenta dito. Produkto. Uri kumpara sa buong Wanan Town. Pero mahal din ang presyo. Ikaw na ang mamili kung ano ang gusto mo. Dadalhin ka nila sa cashier. Kumusta po, magkano itong plastic film na ito? 5 yuan bawat metro. Pwede bang mas mura? Hindi pwede. Kailangan ko ng 100,000 kilo ng plastic na pelikula. Sobrang taas ng presyo mo. Hindi ko ito matatanggap. Ay naku. Ako si Chen Juan. Ako ang assistant manager ng ating sales department. Paano kita tatawagin, kaibigan? Ako si Lize. Inaasahan ng aming nayon na magtatanim ng 200 ektarya ng mga gulay sa malamig na panahon sa ilalim ng mga greenhouse. Ako ang namamahala sa pagbili ng mga plastik na takip. Ano ang greenhouse para sa mga gulay? Kahit sabihin ko, hindi mo rin maintindihan. Tawagin mo ang inyong manager. Makikipag-usap ako ng direkta sa kanya. Maghintay ka sandali. Wala ang direktor. Ito ang aming sales section chief na si Song. Chief Song, ito si Comrade Lize. Comrade Lize, kamusta? Maaari bang malaman kung anong unit ka? Ako ay mula sa Daeng Village. Ang aming nayon ay nagpo-promote ng teknolohiya sa pagtatanim ng mga gulay sa greenhouses. Inaasahan naming makapagtanim ng 200 ektarya ng mga gulay sa susunod na taon. Ako ang namamahala sa pagbili ng mga plastik na takip. Narinig ko na ang tungkol sa mga greenhouse para sa gulay. Ito ay gumagamit ng plastic film para sa insulation. Upang pahabain ang panahon ng pag-aani ng mga gulay. Talagang marami kang alam, Ginoong Song. Ang aming nayon ay aktibong tumutugon sa panawagan ng Ministry of Agriculture. Upang makatulong sa proyekto ng basket ng gulay. Lahat tayo ay nagsisilbi sa bayan. Maaabot ba ang presyo ng manipis na pelikula? Talagang gusto mong bumili ng 100,000 metro kwadrado ng plastik na manipis na pelikula, hindi ba? Ang material na ito ay may halong imported na resin mula sa bansa. 5 yuan kada metro kwadrado. Walang mahal na presyo. Pero first time mo dito sa aming pabrika. Hindi ako nagbebenta para kumita. Para lang makipagkaibigan sa iyo. Ipinagkakaloob sa inyo ang pinakamataas na diskwento. 4.5 yuan bawat metro kwadrado. Ginoong Song, nais kong ibahagi sa inyo ang totoong sitwasyon. Ang aming 200 ektaryang greenhouse para sa gulay ay magsisimulang itayo sa susunod na taon. Ngunit sa taong ito ay magkakaroon din ng ilang ektarya ng eksperimental na bukirin. Bawat ektarya ng eksperimental na bukirin ay gagamit ng iba't ibang uri ng plastic film mula sa iba't ibang tagagawa. Hindi ka ang unang tao. At hindi ka rin ang huli. Malayo ang Xiamen. Malapit naman ang Beijing, napuntahan ko na rin. Maganda ang kalidad ng produkto ng Guichang. Pero sobrang mahal. Kung higit sa 4 yuan kada metro kwadrado, hindi na ako mag-isip. Hehe, kapatid na Lize. Pumunta ka sa opisina ko, maupo tayo. Kamakailan lang, may kaibigan na nagbigay sa akin ng isang pakete ng magandang floral tea. Saktong lang nasubukan mo. Ayoko nang uminom ng tsaa. Bigyan mo ako ng diretsyo at malinaw na sagot. Sige, bibili ako ng ilang. Mga 100 metro kwadrado ng manipis na pelikula para sa eksperimento sa bukirin. Kung hindi, huwag na nating sayangin ang oras. Kung magtagumpay ang aming manipis na pelikula sa eksperimento sa bukirin, kailan kayo bibili sa inyong barangay ng 100,000 piraso ng pulot na manipis na pelikula? Sa Setyembre ng susunod na taon. May oras pa naman. Ngunit kailangan nating bumili ng mga materyales ng maaga. Kailangan magbayad ng bahagi ng deposito. Kung magiging maayos ang lahat, maaari tayong magbayad ng deposito sa Hunyo ng susunod na taon. Ayos na pagkasunduan na. Kung masaya ka, masaya rin ako. Unahin ang paggawa ng eksperimento gamit ang 600 metro kwadrado na manipis na pelikula. Bumalik si Ginoong Song, Ginoo. Paalam, Ginoong Lize. Matagumpay ang eksperimento. Pero dapat makipag-ugnayan kayo sa aming pabrika. Kuya, marami na akong nakakasama sa plastik na pabrika para maghatid ng mga kalakal.
Wala ni isa sa kanila ang marunong makipagnegosasyon. Magaling talaga ang mga salespeople dito. Sabi mo na ganoon na nga. Isang salita mo lang, nakatipid na ng 600 pesos. Talagang ito ang kauna-unahang pagkakataon. Hey, ilang piraso ng siyang himit ang kailangan para dito? Hindi sobra, hindi kulang. 1,000 piraso ng siyang himit. Pero hindi ko sila niloko. Lahat ng sinabi ko, totoo. Sa totoo lang, matagumpay ang pagsubok sa mainit na greenhouse ngayong taon. May puhunan na ako. Siguradong palalawakin ang sakahan sa susunod na taon. 200 hektarya ng greenhouse. Hindi ito kukulangin. Kung hindi magtagumpay ang pagsubok. Iyon ay dahil may problema sa plastic film. Anong dala mo, ikalawa? Ito ang plastic sheet na binili ko. Hindi mura ang plastic na ito, di ba? Magkano ang nagastos mo? 2,400. Pangalawa. Pwede pa bang return itong plastic na ito? Hindi na pwede. Ay naku. Anak, anong ginagawa mo? Lene, pupunta ako sa bukirin para pumili ng lugar para sa malaking greenhouse mo. Mas mabuti pa si tatay, mabait siya sa akin. Ang bait-bait lang, alam lang mang-api sa akin. Kung may lakas ka, mag-away kayo ng nanay mo. Hindi ito pang-aapi. Sa tingin ko, mas may pananaw ka kaysa nanay mo. Mas madaling tumanggap ng mga bagong bagay. Huwag mo akong bigyan ng mataas na papuri. Kailangan mong ipaalam ito sa kapatid mo. Magkikita tayo sa bukirin. Bakit hindi dumating ang kapatid mo? Nakalock ang pinto sa bahay. Hindi ko siya nakita. Hindi ito tamang panahon para dyan. Saan na pumunta ang mag-asawang kamag-anak? Maganda ang araw ngayon. Nagsasikat buong araw. Medyo tuyo na ang lupa. Bukas baka pwede na nating anihin ang mais. Ay, magaling mag-ani sila. Pero tiyak na bababa ang ani. Hindi ka ba natatakot na mapagsabihan ka sa baryo? Sinasabihan kang magastos na anak. Naghahanda akong magtayo ng greenhouse sa lupain ito. Pahalang ang direksyon. Nakaharap sa hilaga. Walang sagabal sa timog. Masapat ang sikat ng araw. May makakapal na pader sa 3 panig para sa insulation. Gaano kataas at kakapal ang mga pader? Pader na 2 metro ang taas. Taas ng dalisdis na 1.5 metro. Ibaba 2.5 metro. Gaano kalalim ang hukayin? 1 metro at 3 sentimetro. Hindi ba't sinabi na 1 metro ang lalim? 1 metro ang lalim. Ngunit kailangan munang hukayin ang 30 sentimetro ng lupa bago ito punan. Para sa pagtatanim ng gulay. Malalim na lupa para sa pagtatayo ng likod na pader. Ganito ang prinsipyo. Napakahalaga ng matabang na lupa. Malaki ang trabahong ito. Pagkatapos naming anihin ang mais. Maghahanap ako ng 20 tao para magtrabaho. Talagang isang pasaway na tao. Magkano kaya ang gagastusin? Para sa paghuhukay, pagtatayo ng clay wall. Kailangan ng 20 tao, 1-0 araw. Yung mga kamag-anak na tutulong, nahihiya silang tumanggi. Kung pera, syempre, sa pagkain maghahanap ng dagdag. Sa lebor at pagkain, hindi bababa sa 7 hanggang 800. Kasama na ang bayad sa plastic na pelikula. May utang na 6,000. Nawala na ang kalahati nito. Malaki ang ginastos. Tatay, marami kang karanasan. Tulungan mo akong mag-isip. Tingnan kung saan pa tayo makakatipid. Nakakainis ang batang ito, sumasakit ang dibdib ko. Nasa kaliwa ang puso, ano? Sabi ko, nasa kaliwa ang puso. Tatay, bukas ay anihan na. Umuwi ka na at ayusin mo ang mga bagay. Pupunta ako sa bahay ng kuya ko. Titignan ko kung umuwi na siya. Sabi ng asawa mo, kung walang ginagawa bukas, hayaan mo siyang magluto sa bahay. Sa tingin ko, hindi ka makakasandal sa nanay mo. Ay, bakit ang hirap maging lalaki? Nandyan ba ang kuya sa bahay? Kagagaling lang mula sa pag-akyat ng bisikleta papunta sa bayan, may nangyari ba? Dumating si Tia. Pasok na kayo sa bahay, maupo. Naglilinis si Bianan. Sobrang init sa loob ng bahay. Sa labas sa bakuran, mas malamig, nandyan si Big Boy. Kasama niya buong araw. Pagod na pagod, nakahiga sa kama at nakatulog. Nakasakay ako sa kabayo ng halos buong araw. Nanginginig na ang 2 binti ko. Ngayon, sumakay din ako sa karwahe. Pero hindi naman pagod ang mga tao sa bayan. Sakit lang ng puwit dahil sa mga lubak. Kailan kaya magiging katulad ng bayan ang ating ngayon? Kapag nagkaroon na tayo ng aspalto na daan, darating din ang araw na iyon. Binili ito ng tiyuhin sa kooperatiba ng bayan. Subukan mo. Malutong at matamis. Matagal na akong hindi nakakain ito. Maganda ang ugali ng manugang. Ngunit ganito kainit na pagtanggap, ito ang kauna-unahang pagkakataon. Siguro narinig niya ang balita na magtatayo ako ng greenhouse. Kuya at manugang. Bukas, mag-aani tayo ng mais sa bahay. Sinabi ng tatay na ipaalam ko sa inyo. At saka, narinig niyo na siguro tungkol sa plano kong magtayo ng greenhouse para sa mga gulay. Ikaw, pangalawa, tungkol sa greenhouse na gusto mong itayo. Alam ko na kung ano yon. Pero wala pang gumawa nito dati. Mukhang may mga panganib ito. Pero ang isip mo ay masigla. Talagang kung magdedesisyon ka. Hindi kita pipigilan. Wala akong maitutulong.
May lakas lang ako. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Ate, ano sa tingin mo? Sinasabi ng kuya mo ang gusto kong sabihin. Kailangan talagang tulungan ng kapatid sa pag-atake sa tigre. Kung hindi siya ang tutulong, sino pa ang tutulong? Pero, nakausap mo na ba ang nanay tungkol sa pag-aani ng mais ng maaga? Nabanggit na ito ng tatay sa kanya. Wala siyang sinabi. Pero may sama pa rin siya ng loob. Ate, libre ka bukas. Pwede ka bang pumunta sa bahay mamaya para tumulong? Alam mo na ang ugali ng nanay mo. Talagang magpapakaubos. Kailangan nating magutom. Aalis na ako ng maaga para dalhin ang malaking bata sa nanay. Kung hindi siya magluluto, hindi rin siya pwedeng mag-alaga ng anak. Kaya pasensya na, ate, sa abala. Umalis na ako muna. Magpahinga na kayo. Mas komportable pa rin sa kama, asawa. Sa tingin mo, makakakuha kaya ng loan sa credit union? Sa tingin ko, hindi naman problema. Makakautang si uncle. Ikaw ang tunay niyang kuya. Bakit hindi pwede? Masigasig din ang mga opisyal ng opisina. Palaging tinatawag na kapatid ang bawat isa. Sana mas marami pa tayong mautang. Ang tiyo nila ay namumutang para sa tamang negosyo. Samantalang ikaw, umaasa ka lang sa maliit na kita sa interes. Malaki na ang interes na kinikita ng asawa mo. Mas malaki pa kaysa sa kinikita namin sa pagtatanim isang taon. At saka, hindi maaaring lahat ng miyembro ng pamilya ay magpursige at mangahas. Kailangan may isang tao na mag-aalaga sa negosyo. Sa totoo lang, maaaring malugi ang pangalawang anak. Bilang mga nakatatandang kapatid, may mga responsibilidad tayo. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Tatay, si Tito. Kailan tayo pupunta sa bukirin para mag-ani ng mais? Pumunta siya sa tindahan ng karne para bumili. Sabi niya magdadagdag ng pagkain para sa atin ngayong tanghali. Hindi na natin siya hihintayin. Samantalahin ang lamig at magtrabaho ng maaga. Kapag mainit na ang panahon, saka magpahinga. Inay, nakauwi na ako. Bakit ang dami mong binili ulit? Ang kuya at si Zu ay nagtutulungan para magtrabaho para sa atin. Huwag mong kalimutang maghanda ng masarap na pagkain. Magkano ang ginastos sa mga ito? Basta't maghintay ka na lang at kakain ka. Nanay, ayusin mo na lang ang mga bagay na ito. Pupunta na ako sa bukirin para magtrabaho. Dumating ang hipag mamayang tanghali para magluto. Tulungan mo siyang alagaan si Daya. Ano ang alam niyang lutuin? Sarili kong pinabayaan ang karne na ito. Hindi sinusuportahan ng nanay ang pagtatanim ko ng gulay sa greenhouse. Hindi naman ako sinasadya na hadlangan, kundi dahil sa sobrang gastos. Natatakot akong hindi ko kayanin ang kabuhayan. At sa halip ay magdusa sa gutom. Tatay. Kuya Zuzu. Ha? Anak, anong masarap ang niluluto mo, ang bango? Nilagang baboy na may kalabasa. Dikit, kumain ka pa ng 2 mangkok, sapat na yon. Inay, tingnan mo ang sariwang mais na ito. Sabay-sabay tayong magluto ng ilan, kain tayo. Kain, kain, kain. Alam mo na, sayang ang pagkain. Ang lasa ng nilutong ito ay eksaktong kapareho ng gawa ng nanay ko. Simula nang mawala ang tatay ko, nag-asawa ulit ang nanay kasama ang kapatid ko. Hindi ko na natikman ang ganitong lasa. Sige na, bunso. Kumain ka na matapos nito magpahinga ka. Kailangan pa nating mangalap ng mais mamaya. Tatay, kayo na muna sa bukirin. Kailangan kong pumunta sa barangay. Anong balak mong gawin? Gusto kong umupa ng traktora mula sa barangay para ibenta ang sariwang mais sa lungsod. Huwag ka nang magulo. Kakarehistro lang ng langfang bilang lungsod ilang taon na ang nakararaan. Sino sa lungsod ang walang ilang kamag-anak mula sa barangay? Hindi ka naman kulang sa sariwang mais na ito. Inay, hindi ko rin balak pumunta sa langfang. Sa lungsod, kakaunti lang kayo. Pupunta ako sa Beijing para magbenta. May pera ang mga tao sa Beijing. Kahit na makuha mo na ang papeles para makapasok sa Beijing gamit ang traktora. Pero kung magdadala ka ng ibang kalakal, hindi ako makakasiguro. Pero walang masyadong problema sa mga produktong gulay. Bagamat ang sariwang mais ay butil, ibinibenta natin ito bilang gulay. Diretso itong dadalhin sa palengke, pero mahalang pag-upa ng traktora. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Baka hindi mo pa maabot ang bayad sa renta. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Mula noong 1985, upang masolusyonan ang problema ng mga tao sa Beijing sa kakulangan ng gulay. Matagal nang pinapayagan ng mga patakaran ang mga sasakyan na nagdadala ng gulay na pumasok sa Beijing. Na may gulay, hindi na kailangan ng mga dokumento mula sa ibang lugar. Sa panahon na ang planadong ekonomiya ay nangingibabaw pa rin, kakaunti pa lamang ang mga taong nakakakain ng sapat. Tulad ng pagbebenta ng sariwang mais na isang seasonal na kasiyahan. Maliliit na oportunidad, hindi pa napapansin ng kahit sino. At ang Iwani Village ay malapit sa Beijing. Ito ang pinakamalaking pamilihan sa bansa.
Pasok na tayo. Si Uncle Wang ay si Lizzie. Eksakto ang dating niya. Plano ko pang hanapin ka. Mag-upo tayo at magkwentuhan. Ano ang kailangan mo sa akin, kooperatiba? Si Lawson ay nandito sa baryo para sa tseke. Sabi niya, umutang ka ng 6,000 yuan. Alam ba ng mga magulang mo ang tungkol dito? Huwag mong gastusin ang perang iyon ng walang ingat. Sa panahong ito, kapag nag-apply ka ng loan, tinitingnan ng kooperatiba ang sitwasyon ng pamilya sa barangay. Hindi ito nakakagulat. Tio Wang, alam ng marami si Nyang. Hindi ko ginastos ang perang ito ng walang kabuluhan. Lahat ay ginamit para sa pagtatayo ng mga greenhouse ng gulay, ayos lang. Mataas ang kamalayan. Dapat may mga ideya at sigasig ang mga kabataan. Ganito lang magkakaroon ng pag-asa ang bansa. Ngunit tayong mga ordinaryong tao ay umaasa sa kalikasan mula pa sa mga ninuno. Mahalaga ang tamang panahon ng pagtatanim. Sinasabi mong kaya mong magtayo ng greenhouse na ito, na makakapag-ani ng sariwang gulay sa gitna ng taglamig. May tiwala ako sa mga gulay. At mayroon akong kakayahan. Patuloy na pinapagana ng gobyerno ang teknolohiya sa pagtatanim ng gulay. Kung wala akong tiwala, bakit ako bibigyan ng loan ni Kuya Son ng credit union? Sige, kung talagang magagawa mo ito. Maaari na tayong makahanap ng bagong daan para sa ating malaking nayon. Wala akong alam sa teknolohiya. Pero may mga bagay na kailangan mo ako. Sabihin mo lang. Dumating ako ngayon dahil may kailangan ako. Ano ang maitutulong ko? Sabihin mo. Gusto kong umupa ng traktora mula sa nayon. Marunong kang magmaneho ng traktora. Natutunan ko ito habang nagtatrabaho ako sa Agricultural Research Institute. Walang problema dito. Ang traktora ay pag-ari ng ating barangay. Malapit na ang panahon ng pagtatanim. Ito ang tamang panahon para magtrabaho. Dapat walang maging problema. Anong gagawin mo sa traktora? Kaninang umaga, namitas kami ng sariwang mais sa bahay. Naghahanda kaming dalhin ito sa lungsod para ibenta. Nagsimula pa lang ang Setyembre. Hindi pa hinog ang mga butil ng mais. Hindi ba't sayang ang pagkain nito? Noong mga nakaraang taon, mababa ang mga parusa at edukasyon sa mga pagkakamali. Noong mga nakaraang taon, mahigpit ang supply ng pagkain. Kapag walang ani sa pagitan ng tag-ulan at taglagas, kailangan naming mapilitan na anihin ang mga batang mais ng maaga upang mapunan ang gutom. Hindi talaga pinapayagan ang malakihang pag-aani. Pero sa ilang taon pa, magiging mature na ang merkado. Tataas ang demand ng mga tagalungsod sa sariwang mais. Ngayon ang tamang panahon para agawin ang eksklusibong negosyong ito. Ate Wang, nagkakamali po kayo sa akin. Ayokong rin namang anihin ng maaga ang mais. Wala tayong magagawa tungkol dito. Pumasok na tayo sa Setyembre. Nagsisimula ng lumamig ang panahon. Kailangan na ring simulan ang pagtatayo ng mga greenhouse. Kailangan kong ayusin ang lupa. Mahal ang upa ng traktora. Huwag sana tayong mawalan ng kita. At kailangan pang isama ang gasto sa pag-upa ng sasakyan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kita. Nais din namang makatulong sa mga tao sa lungsod. Nagbayad ng pamasahe sa opisina ng pananalapi. Mag-ingat ka habang nagmamaneho ng traktora. Ito ay pag-ari ng barangay. Huwag itong masaktan o madamage. Bayad sa koreo ay 20 yuan. Sakto lang para sa biyahe sa lungsod at pabalik. Masyadong mahigpit si Tio Wang sa salita. Pero sa puso niya, binigyan pa rin ako ng pinakamalaking pabor. Sige na, Tio Wang. Salamat po. Itong 2 kahon ng sigarilyo, itabi nyo na lang. Kunin nyo na. Ibigay nyo sa tatay nyo pag-uwi. Itabi nyo na lang po. Si Laoli ay mahilig uminom ng alak at hindi naninigarilyo. Bumalik ako, hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Nakapasok ka na ba sa Shangju? Alam mo ba kung paano pumunta sa palengke? Hindi pa ako nakapunta, saka na lang ako magtatanong. Ikaw, hindi mo nga alam ang daan. Pero naglakas loob kang pumasok sa kabisera. Wala ka bang takot na mahuli bilang espiya? Siguradong alam mo na kung paano pumunta sa kabisera, Uncle Wang. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain sa kabisera. Maraming mga mamamayan ang hindi makakain ng gulay. Sumunod ako sa utos ng bayan. Sa ngalan ng sangguniang bayan, nakalikom ako ng ilang gulay sa baryo. Inihatid ko ito sa palengke sa Chongguanmen para ibenta. Kilala ko ang daan na yon. Noong nakaraang taon, si Wang Tijin ay nag-distribute ng lupa sa Dingkao at Zonglo. Nakita niya sa akin ang kanyang nakaraan. Dahil dito, ang taong ito ay nagbigay ng eksepsyon at hiniram sa akin ang traktora. Talagang pinapayagan mo ang pangalawa na pumunta sa kabisera para magbenta ng mais. Hindi ako sang-ayon na pumasok siya sa lungsod para magbenta ng mais. Mas lalo akong hindi sang-ayon na umutang siya para magtayo ng malaking greenhouse. Napaka-determined niya sa pagtatayo ng greenhouse. Makikinig siya sa'yo. Alam niyang hindi siya nakikinig sa akin. Tapos nagtatanong pa. Gusto lang ng batang ito na gumawa ng kung ano-ano. Si Wang Tieto ay kayamanan ng barangay. Hindi basta-basta siya pinahihiram ni Sekretaryo Wang. Ganon talaga ang sitwasyon. Hindi nagpapabaya si Wang Tieto. Basta't pag-ari ng barangay ang usapan. Walang sinuman ang makakakuha ng higit pa sa mga balahibo ng manok.
Noong bata pa siya, ganyan na ang ugali niya. Hindi na siya nagbago sa buong buhay niya. Uy, sino ang nagdala ng bakal na toro? Mukhang si Liu Laosan yan. Kailan pa natutunan ng batang to ang magmaneho? Talagang naimpluwensyahan ni Lao si Wang Tieto. Kailan pa siya natutong magmaneho? Bakit pumayag ang matigas ang ulo na si Wang Tieto? Talagang nakakatuwa, mga kasama. Dahil sa tiwala ng sangay ng partido sa nayon sa akin. Pumayag na silang ipagamit sa atin ang renta ng traktora. Ang ating tungkulin ngayon ay tapusin ang pag-aani ng mais bago magdilim. Bukas ng umaga, papasok tayo sa bayan para ibenta ang sariwang mais. Ikaw, hindi ka pa nakikilala si Uncle Wang Zai, di ba? Paano siya pumayag na iparenta sa iyo ang tinyo? Tay, magtrabaho muna tayo. Dongfang Gong, tay, magtrabaho muna tayo. Dongfang Wang, pag-usapan na lang sa bahay. Pag-usapan na lang sa bahay. Zuzi, ikaw. Magtiis ka ng kaunti. Kailangan sumama kay Lao minsan. Anong hirap sa pagsakay sa traktora? Masaya akong makapasyal sa kabisera. Anong ginagawa mo? Napakaaga pa para magulo. Kailangan kong bumangon at mag-ayos. Sasama ako kay pangalawang anak papuntang kabisera. Hindi ba't si Zuzu ang sasama? Bakit ikaw rin? Hindi ba siya pupunta sa bayan? Sasakay siya ng traktora papuntang kabisera. Hindi ba ako makakapagpahinga kung hindi ako susunod? Ay nga. Hindi ako nakatulog ng maayos buong gabi. Anong ginagawa mo? Gagawa ako ng pagkain para sa inyo. Ayaw ko namang magugutom kayo sa pagpasok sa bayan. Talagang utang na loob ko sa inyo ito. Hehe, asawa. Kamusta pa rin? Kapag may pagkakataon ako, dadalhin kita sa Beijing para maglibot. Bibigyan kita ng bagong damit. Ikaw kasi, ang hilig mo lang magmura. Anong kinukuha mo? Mga mais sa sariling lupa. Tingnan mo, ang mga panali ay kulay pa rin. Aaron Ox. Kumain ka ng bago, kasama. Sige na, bilisan mo, huwag magbara. Ito na ang pangalawa. Saan tayo magbebenta ng mais mamaya? Kayo na lang ang bahala sa sasakyan dito. Pupunta ako sa opisina para magtanong. Abala ang tito. Pakiayos ng pansamantalang pwesto. 3 piso ang pwesto. 1 piso ang deposito. 5 sentimo ang bayad sa pamamahala. Tiyo, pakiusap, tulungan mo akong makahanap ng mas magandang pwesto. Salamat sa iyong pagod. Sumama ka sa akin. Ito na yon. Tiyo, wala pang ang pinto ito. Sobrang nakahiwalay na nito. Pwede bang magpalit tayo ng mas maliwanag na lugar? Sino ba ang nagsabing huli kayo? Ipapagawa ko sa iba na palitan kayo ng lugar. Hindi ka nila papaluin. Lene. Sige na. Ganito na lang. Ito ay nagkakahalaga ng 3 piso. Dagdag pa ang 20 piso para sa pag-utang ng traktora. Nakaubos na tayo ng higit sa 20. Ito na ang halaga ng kita ng mga tao sa ating nayon sa loob ng halos 1 buwan. At ngayon, tiyak na malulugi tayo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta dito sa kabisera para magdusa. Naghahanda si Zuzi na magluto ng mais. CJ. Tingnan nyo. Mga bagong pitas na malalambot na mais. Kung hindi masarap, walang bayad. Uy, ang malaking kawali ay nagluluto ng mais, ang bango. Ate, tingnan nyo, kakatanggal lang namin kanina. Hindi pa natutuyo ang mga patak ng hamog. Paano ang benta nito? 6 na piso bawat piraso. Hehe, kakaiba naman ang paraan ng pagbebenta mo. Ang iba, bawat kilo ang sukat. Ikaw, parang may iba kang sukat. Ate, kami ay mga magsasaka mula sa Iwenjesian sa Langfang. Hindi kami umaasa sa ganitong kabuhayan. Sa panahong ito, saktong-sakto ang mga sariwang ani. Kumuha kami ng kaunti para matikman ng mga tao sa Beijing. Pagkatapos ng ilang araw, ang mga butil ng mais ay tumigas. Kahit gustong kumain, hindi na makakain. Dumating ka ng maaga. Maaari mong piliin ang malalaki. Pareho ang presyo. Pero hindi rin ito mura. 5 piso bawat isa, siguro. Kung okay lang, bigyan mo ako ng 6 na piraso. Kakaset up lang namin. Ikaw ang unang customer. Isang magandang simula ito. Kaya bibigyan kita ng diskwento. Pero pagkatapos nito, hindi na ako mananagot Huwag kang mag-alala, bata. Kung may magtanong sa akin. Sinasabi ko na 6 sentimos bawat isa. Paano mo ibebenta ang nilutong maliit na isda? Isa sa 1 pence.
Ay nako, bakit ang mahal naman? Ang masarap na mais ay mura. 6 sentimos bawat isa. May mga anak kayo sa bahay. Pwede nyo silang bilhin at steam para kainin nila. Para sa pagpapabuti ng tiyan at tiyan. Lene. Ang batang ito ang lambot. Huwag mo namang lokohin ang sarili. Kung hindi ko makain ito kapag umuwi ako ngayon, bukas magtatakbo ka na. Saan kita hahanapin? 6 mais. Libreng tikim. Kung hindi masarap, walang bayad. Baka 55. 55, Ginoo, anong lasa? 55, hindi ba ako nagbibiro? Hindi ba ako nagbibiro? Hindi ba ako nagbibiro? Hindi ba, bigyan mo ako ng 5 piraso. Sige po. 3 sentimos, ikaw na ang bahala magpili. Marami kaming pamilya. Bigyan mo ako ng 10 piraso. Ikaw ay 6 sentimos. Ate, magbubukas pa ako ng bagong bag. Hayaan mong pumili ka ng malalaki. Mabuting magtrabaho ang mga kabataan. Hindi magiging masama ang negosyo. Bigyan mo rin ako ng 5 pirasong sariwang mais. Kahit ilang piraso ay okay lang. Nagbebenta rin ng mga piraso. Kakaunti lang ang tao sa bahay namin. Bibili ka ba ng 2 piraso? Huwag kang magpakatanga, Zubo. Tumulong sa pagbebenta. Kuya, kunin mo na ang bayad. Bago na hinog na stick. Tikman mo. Tumingin, silipin mo. Bago na hinog na batang stick. Ay. Kapatid, tumigil ka na sa paninigarilyo ng Xiangshan. Anong kailangan mo, kapatid? Ako si Sun Tao. Nandito rin ako sa pagtatanim ng gulay. Ano ang apelyido mo, kaibigan? Hindi kita nakita sa palengke dati. Ano ang kailangan mo? Mukhang parang bundok ang tambak ng mais nyo. Siguradong hindi ito mauubos agad. Maaari mo bang ibahagi sa akin ng kaunti? Para makakuha rin ako ng kaunting kita. Paano ang pagbabahagi? Kung 4 sentimos bawat isa, makakabili ako sa iyo ng 600. Ano sa tingin mo? Kapatid, kaya naming ibenta ang lahat. Mas mabuting maghanap ka na lang sa ibang tindahan. Kuya, nagkamali ka ng akala. Hindi ko balak nakawin ang negosyo mo. Plano kong bumili ng mga produkto mula sa iyo. At ibenta ito sa Dongdan Market. Magkano ang bayad sa pwesto sa Dongdan Market? Depende sa lugar ito. Iba-iba ang renta depende sa lokasyon. May pwesto ang kamag-anak ko doon. Kukunin ko siya at ibebenta. Hindi na kailangang magrenta pa ng stall. Para lang kumita ng kaunting pera. Huwag mo akong lokohin. Kuya, bumili ako sa iyo. Kahit gusto kong makipagsabayan sa iyo. Hindi ko kayang talunin ang gastos mo. Di ba ganito ang katwiran? 5 sentimos bawat isa. Kung matatanggap mo ang presyong ito, ibibigay ko sa iyo ang 600. Kung hindi mo matatanggap, sige na lang. Sige, 5 sentimos, 5 sentimos. Pero kailangang sariwang mais. Kung hindi sariwa, hindi pwede. Huwag kang mag-alala, lahat ay sariwa. Naubos na ang mais. Naubos na, putang ina. Sige, hulaan mo kung magkano ang benta. Naghintay ako ng matagal. Hindi na ako komportable sa loob ko. Walang paligoy-ligoy, magkano talaga? 224. Gaano? 224 na piso. Ay, bakit ang dami naman ito? Hindi mo ako niloloko, di ba? Nasaan ang pera, bilangin ko. Bakit kita lolokohin? Ang benta ng mais ay 6 na sentimos. Ikaw na ang magbilang. Inay, huwag mag-alala. Pumasok muna tayo sa bahay. Tapos na ang pagkain. Ako na ang magpapainit. Unahin mong bigyan sila ng munggo na sopas para uhawin. Para lang silang nasa bahay nila. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin iwan. Sige, tiya. Tatay, nanay, kuya, sa pagkakataong ito, kumita tayo ng kabuang 224 yuan mula sa pagbebenta ng mais. Kabilang dito ang 20 yuan na bayad sa pag-upa ng sasakyan. 3 yuan na bayad sa pwesto.
Matapos ibawas, may natira pang 200 yuan at 50 centavos. Ako ay may 15 yuan, si kuya ay may 10 yuan. Tatay ay may 10 yuan, si kuya ay may 5 yuan. Nanay at manang ay nagluluto sa bahay. Isang tao, isang bahagi. Baka masyadong mataas ang ibinabayad ni ZJ. Sa isang araw ng pagmamaneho, hindi ko kayang kumita ng ganitong halaga. Ngayon, kumikita na. Pero hindi ko naman pwedeng ilagay lahat sa bulsa ko para sa inyo. Kaya ito na lang ang makukuha niyo sa pagkakataong ito. Kapag natapos na ang mga gulay na greenhouse natin at kumita na tayo. Hindi lang ito ang magiging sahod. May bonus pa bawat buwan. Iwanan mo na lang yan, Zulzi. Kung hindi mo tatanggapin, mahihiya akong kunin ang perang to. Ay. Lene. Sumunod sa mga patakaran ng bansa. Magiging mas mabuti ang mga darating na araw. Ngayon ay nagbebenta tayo ng mais para kumita. Tayo'y mag-toast. Cheers!